Ayos ng ulo mo, ha? Bakit? Sabi ko na, huwag ka na magluto ng ganito eh. Sabi Hello po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa man panig kayong mundo naroroon. Ngayon, no? Eto na naman po ang inyong lingkod na si Ate Vera. Nandito na naman sa inyong harapan. So, for today's video po ay magluluto naman po tayo. So, yun. Ipapakita ko lamang po sa inyo kung ano po yung mga sangkap natin sa ating lulutuin. Simple lamang po to at alam ko na marami na ang nakakaalam sa ganitong luto. Pero gusto ko pa rin po i-share sa inyo kung ano po yung version ng inyong Ate Vera. Siyempre, para po i-share din para sa mga may gusto. So, yun, no? Gusto ko lamang po palang ilagdag na sana po okay na kayo at nakaalis na tayong bagyo na nakapinsala sa karamihan na naman. So, yun, mag-iingat po kayo at kung ano man po yung mangyari sa atin ay magpipray lang po tayo. Andyan po ang ating Ama, hindi po tayo papabayaan. At kung may nangyayari man pong mga kalamidad sa atin ngayon ay siguro pagsubok lamang po ang lahat ng mga ito. So, ito na po tayo. Balik na po tayo sa ating vlogs for today's video. So, papakita ko na po sa inyo kung ano po yung ating mga sangkap. So, may binili po tayo dito na konting pork giniling po yan. At may paminta po tayo, oyster sauce, bawang, yan, sibuyas. At may sili po tayong labuyo. Meron din po tayong lara na maliit. At meron po tayong patatas. Yun o, may mga patatas po dyan. Then, meron din po tayong laurel. At syempre, meron po tayong mantika, toyo, at suka. Yan po ang ating mga ingredients for today's video. So, para po, samahan nyo po muna ako sa pag-prepare para po maipakita ko sa inyo kung paano po natin lutuin ang ating ulam for today's video. So, sa mga nakakaalam na po kung ano po yung ating menu ngayon ay baka pwede nyo pong i-comment. At sa mga hindi pa po nakakaalam diyan ng ating menu ay baka gusto nyo rin pong tapusin tong ating video nang malaman nyo po kung ano ang ating lulutuin. So, tara po, samahan nyo po ako sa pag-prepare. Yun po pala, andito na rin ang Kuya Lito ninyo. Ano po, nangangalang subscribers at viewers. Ayan, kakarating lang po niya at siya ay namamahinga. So, yan, nag-aantay lang po ng pagkaluto ng ating ulam at kakain na po tayo. Naka-merienda rin naman po niya, nagkape po siya. Kaya okay lang na maya-maya po ang kain namin. So yun, dyan ka muna Kuya Lito at magluluto lang muna po. Maglalaro lang muna po kami to. Ano yan? Parang cooking kami. Donut. So, yun. Hindi na po iba yung aking nilalaro. Hindi na po. So yan, dito ka muna Kuya Lito. Opo. So yun po, babalatan ko lamang po ang ating patatas bago po hiwa-hiwain. So yan. Ang ating ulam po ngayon ay pwede rin sa budget meal. Ang ating giniling po ay bumili po ako ng halagang 150 at ang ating patatas ay 36 pesos, 186 plus yung ating lara ay 8. Gano na yun ni? 150, 36, 8. 194. At yung mga ibang sangkap po ay sabihin mo ng 30 pesos.
220 po. Sabihin mo na pong 230 ang ating nagastos sa ulam natin. Pero, kung susumahin po, pwede na pong magulam dito ang 6 to 7 person. Kasi medyo madami na po ito pag maluluto. Lalo po pag medyo lalagyan ng konting sabaw. Pero ang aking lulutuin po ay medyo papatuyuin ko po ng konti. Kasi mas masarap po para sa akin sa ganitong luto ay yung hindi po masabaw. So, yun po. Namiss ko po kasi itong ganitong luto. Kasi, dati po lagi kaming nagluluto ng ganito. Pero syempre, tipid-tipid, lalo po't napakamahal ng ibang bilihin, ay madalang po tayo magluto ng ganito. Yan. At pag may mga request po kayo na papaluto, na alam yung budget meal na kayang lutuin ni Ate Vera, ay mag-request lang po kayo dyan. May mga naipon na po ako dyan na mga request at sa mga susunod po ay pwede na natin pong lutuin sa mga budget meal lang po. So, yun. Pwede rin po kayong comment diyan. At kung may mga tanong po kayo at may mga suggestion, comment lang po kayo. At nakikisuyo po ako na baka pwede po, naglalambing sa inyo. Baka pwede po na pa-share po ng ating mga video, ng ating mga live, pa-share po sa inyong mga, sa inyong mga kaibigan or mga kamag-anak. Para po lumawak pa po ang ating mga vlogs. So, yan. Ito po, hihiwain ko po muna sa gitna. Then, tatanggalan ko na po ng buto. Minsanan po kasi ang paghuhugas ko para naman hindi Yan. Tapos ito po, medyo malaki pero hinati ko na po. Pinanluto ko na po ito kahapon. Wala po kasi sa tindahan nung isang araw ang maliliit. So, bumili po ako isang malaki. Hinati ko po, sobrang laki naman. Pero ngayon ay gagamitin na natin itong kalahati. Kasi baka lalong masayang. Yan. Malaki pa. At syempre meron po tayong dalawang labuyo dito. Huhugasan ko na rin. Sabay-sabay na po yung paghugas ko dyan. Para magayat na po natin. So yan. Huhugasan ko lamang po. Saglit. Yan. Huwag po kayong aalis. Huhugasan ko lang. At samahan nyo po ako sa pag-prepare nito. Yan, naugasan na po natin. Naugasan ko na rin po yung giniling natin. Tapos, naglagay po ako dito ng tubig. Kasi, pagkahiwa po natin na itong ating patatas, yan po muna natin nilalagay para hindi po mangitim. Ang hiwa po ng ating patatas ay gagawin lang po natin siyang pa-slant para hindi naman siya maliliit. Maiba naman. Yan, ganyan lang po. Pa-slant na yung parang pang-igado. Igado style. Yan. Para maiba naman po. Kasi pag nagluluto po ako ng ganito ay maliliit talaga yung patatas ko. Para maiba naman. Pwede naman pong iba-ibang style yung gawin ninyo kung may mga kulay or may mga kasama yung inyong mga niluluto. Pero iisang timpla po. Pwede naman po yung ganun. Para naman hindi lalo na po sa mga nagtitinda ng mga ulam. Ako po nung nagtitinda ako ng ulam, ganun po ako. Niiba-iba ko po ng style yung mga gayat. Para naman hindi nakakasawa. At saka maganda sa mata. Paiba-iba po. At sa mga nagsasuggest po pala na about sa pwede ko pang i-business, pwede ko pang itinda. Opo, thank you very much po sa mga suggestion nyo. Pero syempre nandito pa rin po yun sa isip ko na rin po.
Pero syempre, mag-iipon po muna tayo at malay po natin, banda-banda riyan ay makakaipon po ang inyong lingkod at masimulan po ulit yung mga gusto at pangarap ni Ate Vera na maging negosyo. Syempre, hindi naman po mawawala sa atin yung mga ganun na hindi naman po porket isang beses tayong nalugi or naubusan ng ganung tinda, ganun pa rin sa susunod. Ano po yun kumbaga, ang tawag nun, nagiging ano mo na yun, nagiging pattern na, kumbaga nagiging guide mo na yung mga nangyaring ganun. At sa mga nagsasabi po na sayang, hindi ko daw pinagbuti yung dating tindahan ko, hindi naman po yun kung sa pagbubuti at pag-aasikaso, sa tingin ko po hindi ako nagkulang. Lang po ako. Sa totoo lang, doon lang ako nagkamali sa pangungutang sa 5-6 at lalong-lalo na po nalubog ako nung ako'y nagkasakit. Yun. Doon po talagang nawala yung paninda ko. Siyempre, nagkasakit po ako. Tapos, nagbabayad ka araw-araw na renta. Doon po. Yun po yung kinalugmok dati ng tindahan. Pero kung sasabihin nyo pong hindi ko inasikaso, hindi ko inalagaan, ay siguro doon ko po kayo, doon po hindi ko, sasabihin kong hindi po totoo yun. Kasi, lalong-lalo na yung mga kapitbahay ko noon at mga nakakaalam kung ano yung naging takbo ng tindahan ko, kung ano yung naging sakripisyo ko, kung ano yung naging sipag ko doon, ay alam na alam ng mga nakakakita noon. Pero syempre, tulad nga ng lagi kong sinasabi, hindi ko naman po yun maalis sa mga gusto ninyong sabihin sa akin na yun, pinapaliwanag ko lang din naman po. Baka sakaling magbago pa yung tingin at pananaw ninyo about kay Ate Vera. Hindi naman sa kinukwento ko po to kasi nagmamalinis ako. Hindi po. Yan po ay totoo po na yun ang nangyari. Yun. At kung hindi nga lang nagkasakit si Ate Vera doon ay talagang di naman ako hihinto sa pagtitinda noon doon. Pero malay po natin, banda-banda iyan ay makaipon po si Ate Vera ng sapat at makabalik sa ganong negosyo. At kung sakali man na makabalik ang inyong lingkod sa ganon ay sabi ko nga, kung ano yung naging sipag ko noon, kung ano yung naging pursige ko noon, siguro mas dadagdagan ko pa kung sakaling makakabalik ako sa larangan ng ganon. At hinihiling ko po sa Ama na sana'y makaipon ang inyong lingkod, makaipon ako, para naman, malay nyo, banda-banda riyan ay makaipon ako. Diba po? So yun, tapos na po ang ating, tawag nun, patatas. Bawang na po ang ating ginagayat. Yan. Ito pong luto na to ay pwede rin sa mga nagmamadali. Pwede rin, yan, sa mga may trabaho, sa mga sisingit lang ang magluluto, work from home, ganun. Pwede po to. At, pwede rin po to sa maselan. Pwede rin po to sa ulam ng maselan kasi nga meat siya. Yun. Hindi po siya purong gulay. Pero kung ayaw, talagang hindi po natin mapipilit, di ba ho? Pero ako po kasi favorite ko to talaga, itong ganitong luto. Pero hindi ko inaano yung sa may tamis. Yung may konti lang po yung naglalaban yung lasa. Yung iba po kasing nagluluto ng ganito may tamis. Yun. Ang inyong lingkod ay hindi po masyadong mahilig sa may tamis na ulam. Yan.
Parang nauumay po kasi ako kung may tamis yung ulam. Pero hindi naman, kung hindi naman lagi, yung minsan lang magluluto, okay po yun. Gusto ko naman yung ganon. Pero yung kunwari, may tamis kanina, bukas, sa susunod na magluluto ka, may tamis ulit, yun, parang nauumay po kasi ako. Pero kung ganun pong siguro hindi maiiwasan, kumukuha po ako ng pangontra. Kunwari, magpapatis kalamansi suka ako, mayroon lang pangontra sa may tamis niya. Yun. Ganun po yung ginagawa ng inyong lingkod. Pero hindi po ako maselan ha. Kumbaga, hindi ko lang masyadong type ba. Kahit, babalatan ko na rin po to. Iisa na po pala yung laurel ko, pero okay lang po. Kumbaga, may pampabango lang tayo. Yan. At tapos na po ang ating mga kailangan. Magluluto na po tayo. Tara po, samahan niyo po ako. Siset ko lang po yung ating camera para po makapagluto na po tayo. So, ayan po, nakapagsalang na po tayo ng kawali at may mantika na po to. Kasi pinagprituhan ko po kanina to ng saging. Eh, malinis pa po yung mantika. Yan, no, sayang. Dito ko na rin po pala lulutuin. Kasi sayang, tagalin lang natin yung anong saging. So, yan. Excuse me po. Lagay na po natin yung bawang at sibuyas. Ayan. Ayan, no? Tantayin lang natin lumabas yung kaluluwa nila. Charot. Magsasayang na rin po pala ako dito. At yun. Napakarami po ng sibuyas natin. Kasi pag di ko pa po kasi ginamit, baka masira lang. Kasi itong ulam na to hanggang bukas na naman po ito ng hapon malamang, sigurado. Eh, kung sa isang araw ko pa po gagamitin yung sibuyas, baka masira na po, lalong sayang. So, ginamit ko na po, at least mapapakinabangan. Kaya po ang binibili ko lang na sibuyas ay yung maliliit. Kaso, nung bumili po ako neto, wala po yung maliliit. So, kaysa wala po akong magamit nung nakaraan na nagluto ko, yun, kumuha ako ng isa. Kaso, sobrang laki. Maganda po yung ganong mga gagamitin pagka may okasyon or magluluto ka ng maramihan. Ayan. Sa mga baguhan po, bakit ko pinagsasabay itong ating sibuyas at bawang? Para gusto ko po kasi sabay pong lumabas yung aroma nila. Yan. Kasi kung uunahin mo yung bawang, antayin mo brown. Sunog na yung bawang, lalagay mo pa lang yung sibuyas, di ba po? Kung yung sibuyas naman, masusunog na yung sibuyas, lalagay mo pa lang yung bawang. So, kaya ang technique ko, para sabay silang maglabas, ay pinagsasabay ko at pinipisa-pisa ko pong ganyan pag ako nag-gigisa. Para po lalong lumabas yung amoy o yung aroma ng ating sibuyas at bawang. So yan, napakabango po kung nandito lang kayo ay maaamoy nyo. So yan. Pag pinag-brown po natin yan at sabay sila, sabay po silang maluluto, di ba? Pero syempre, tulad nga ng lagi kong sinasabi, ito'y version ko. May mga kanya-kanya po tayong technique at version sa pagluluto. Kaya, kung ano po yung gusto nyo, ay yun po yung ating susunod. Yun po yung susundin nyo, syempre. Kayo po yung magluluto, kayo po yung masusunod. Di ba ho? Di ba ho? Yun. Napakabango na po. Pagbabrownin lang po natin ng konti. At syempre,
tulad ng lagi kong sinasabi, ang pagluluto po ay kailangan may baon ka pong tiyaga. Kasi ang pag-aantay ay hindi po biro. Yan. Hindi naman po nakukuha sa madalian lagi ang pagluluto. Hindi naman porket sinabing mabilis lang tumaluto ay saglitan lang talaga. Yan. Pwede po, kung prito lang, ganun. Mabilis talaga ho yun. Pero pag ganitong mga gisa-gisa at talagang gusto mong sumarap, ay aantayin mo po talaga. Yan. Translucent na po siya. Yan. Lalagay na po natin yung giniling. Yan. Yan, oh. Siyempre, gigisa po natin ng maigi itong giniling. Lalabas po ang sarili niyang katas. At habang gigisa natin ang ating giniling, lagyan po natin ng konting asin para may lasa na po yung giniling natin. Yan. At yung paminta, lagyan na natin. Lagay ko na po ito at kukunti na laman nito. Kaya bumili po ko ng bago kanina. Kasi wala tayong kakailangan gagamitin. Ito yung mga kailangan talaga natin. Ayan, dadagdagan ko po kasi masarap po niyan yung talagang may kagat ng paminta. Ewan ko ako lang po ba yung nagluluto masarap pagka medyo dinadagdagan ng paminta. Kayo po ba ganun din? Yung iba po kasi ayaw. Ay, naku, nalaglag ang ating sando. Wait lamang po at aking hugasan. Ang daldal mo kasi, Ate Vera, kaya nalaglag. Charot. So, yan. Ako lang po ba yung ganon na mahilig sa madaming paminta na pag nagluluto? Or kayo din po? Yung iba po kasi alam ko, ayaw pag malasahan yung paminta. Pero para hindi po nila masyadong malasahan, habang ginigisa mo, lagyan mo na po. Pag ganun. Malalasahan lang naman po ng husto ang paminta pag yung babagong lagay mo malapit ng maluto. At lalagay ko na rin po yung ating laurel para bumango na siya. Yan. Siyempre, papakatasin po muna natin to at tatakpan po muna natin. Balikan po natin maya-maya. At yun po, titingnan natin. Ayun, nagmamantika na siya. Pinabayaan ko po siya ng kumulo. Ayun, nagtubig po siya at naubos na. Yan, mantika na po yung pumalit. Yan, no? Apakabango po gawa ng laurel. Yan, didikit na rin po siya din. Yan. Nayaan ko po siyang magisa-gisa kasi para maluto po ng gusto yung ating meat. Kahit giniling po yan, nilulutong pong maigi. Para naman po hindi siya mapanis agad. Yan. At lalagay na rin po natin ang ating patatas. Yan. Papalambutin lang po natin tong patatas niya. Yan. Diba ho? Kakaiba kasi haba-haba yung kanyang patatas. Hindi po siya maliliit. At maglalagay na rin po tayo ng ibang sangkap habang pinapalambot po natin yung patatas. Lagay na po natin yung oyster sauce na isa. Ayan. Oyster sauce. Siyempre, lalagyan po natin ng toyo. Yan. Tansya-tansya lang po, peeling method. Yan.
Siyempre, haluin nyo po para makita nyo kung okay na o hindi. Yan o. Kung ganito po, okay na yung toyo at oyster. Yan. Pwede naman po ninyong adjustan mamaya kung gusto nyo ng mas malasa pa. At ako po ay maglalagay ng kaunting tubig para po maluto ang ating patatas. So ito po. Para pagka naiga na po yung ating tubig na yan, okay na siya. Luto na rin yung patatas. Ano? Yan. Papaibabaw na rin po natin yung siling labuyo. Maglagay po tayong 2 piraso at yung lara. Yan o. Mamaya na po natin haluin. Yan. Takpan po muna ulit natin. At balikan ko po kayo maya-maya. Yan. Tignan na po natin. Napakabango na. Wow. At konti na rin po yung sabaw na nilagay natin kanina. Yun. So yun, malapit na rin maluto yung ating, medyo malambot na yung ating patatas. Pwede na po tayong maglagay ngayon ng konting suka. Yan. Para hindi panisin. At magdagdag lang. Mamaya ko na po yan. Tawag nun, tatakpan. Kasi naglagay po tayo ng suka. So yan. Papatuyuan lang po natin. Yun. Titignan na po natin siya. Yun, no? Yun. Wala nang sabaw. Yan ang gusto. Ganito po yung gusto ko. May konti pa naman siyang natitirang natitirang sauce. Pero hindi yung masabaw na masabaw. Pero syempre, bago po ang lahat, ay titikman po muna natin. Okay na po siya. At luto na. Papatayin na po natin yung kalan. So, ito na po ang ating menu for today's video. Luto na po ang ating kinili con patatas. Yun, no? Yan. So, ano pa pong ginagawa nyo? Luto ng ating ulam. Kain tayo! Yun po, syempre, nasa favorite part na po tayo ng ating vlog. Diba, Kuya Lito? Apo? Kita ka ba ni? Mamaya yung puro mukha ko na naman makikita dyan. Pag-alari ka kaya? Okay na to. Okay na. So, nakapag-try na po tayo. Bago po namin buksan yung camera ay nakapag-try na po kami. At thank you, Lord. At syempre po, bago po ang lahat ay kain-kain po tayo. So, unahin po natin patikman si Kuya Lito. Kung anong masasabi niya sa ating niluto for today. At parang namamagod pa Kuya Lito ninyo. Kanina po kasi, sobrang init naman, no? Kaya, yun, medyo pagod po ang Kuya Lito talaga. Tikman po natin. So, si Kuya Lito po munang mauna. Tingnan natin kung anong masasabi niya. At itong ating pusa ay lalagyan ko lang po ng konti. Ayan. May pagkain na po siya, pero lalagyan ko po ng konting ulam. Pusa po, hindi ko po alam kung kaninong pusa po ito. Nangyari. Minit. Mainit. Bawal luto eh. Sarap. Tunay? Ang lasa. May sinasabi nila vlogger lang daw tayo kaya nasasabing puro masarap. Hindi po, masarap po talaga. Bakit po tignan nyo ngayon? Labas po kayo dito. Opo. Tigas ng ulo mo, ha? Bakit?
Sabi ko na, huwag ka na magluto ng ganito eh. Sabi mo masarap. Masarap nga. Oh, Diba sabi ko sa'yo, huwag ka na magluto ng ganito. bakit? Eh kasi, napaparami yung kain ko eh. Kala ko nangyari. Napaparami yung kain ko, hindi ako makatulog ulit ng maga. Kala ko nangyari. Hindi, siyempre nga. Sabi ko sa'yo, huwag ka na magluto. Sampaling kita, ginugulat mo ko. Hindi, sabi nila vlogger lang daw tayo kaya sinasabi natin masarap. Siyempre, luto ko daw yun. Hindi, masarap nga po. Honest review kasi. Hindi nga, masarap nga po talaga. So yun, unang subo po para sa inyo. Kain na po. Kain na po tayo. Sabayan na po kami kumain. Ako po. Mangan tayo. Namin na kay Locanwan. Mga kapangpangan, mangantana. Masarap. At sa Tagalog, syempre, kain tayo. Sa English, let's eat. So yun po, kain na tayo. Unang subo para sa inyo. Sabi na gusto, ako din. Meron na siya eh. Hindi nga kailangan yung ganyan kain. Hindi na po umalis yung miming dito sa amin. Opo. Hindi ko po alam kanino to. Minsan po, lumalabas siya. Pero bumabalik din. Laging nandito rin sa loob. Gumagawa po siya ng paraan para makapunta dito. Minsan kasi pag lumabas siya, di sinurado na yung bera yung pinto. Sa bintana nga po ang nadaan para makapasok ko lang. Gumagawa po siya, umiikot po siya sa kabila. O kaya, akyat siya sa may bubong. Kasi ano po eh, bubong muna tapos bakanting lote. Akyat tapos bintana namin. Akyat siya sa bubong hanggang sa bakanting lote. Tapos doon siya sa bintana. Kasi minsan nakikita ko lumalabas siya dito sa gate. Pamaya nandun na. Sabi ko, siguro umakyat siya sa bubong. Kaya po, pinapakain na lang namin. Kawawa naman. Sa maganda rin po yung may alagang pusa. Wala kayong mababait sa bahay. Kasi wala na nga kayong gamit. Tapos, nung bago po kasi kami rito, may mga mababait eh. Kung kunti na nga gamit natin, sisirain parang mababait. So, yun, mas maganda po kung ano. May miming. Yan din yun. Gusto nyo ako? Saka yun na. Ha? Yan ito. Masarap po kasi meron siyang kunting anghang. Pero hindi ko po inanuhan masyado kasi hindi na naman makakaulam si Kuya Lit. Makakaulam naman kasi ano, mabilis siyang mabusog. Inom siya ng inom ng tubig. Kaya po, kung meron pong gustong ano, man-diet kay Kuya Lito, mag-request lang po kayo lagi ng manghang na ulam. Puro tubig po may inom niya. Charot! Hindi po. Nakakano naman po kasi syempre mapapagod na siya. Hindi pa siya makakaulam at makakain ng maayos. Opo. Pwede naman po tayo mag-adjust kung gusto natin ng mas manghang. Pwede naman tayo magpisa ng ano, sili sa ating ulam. Pero okay naman na to ganito. May konting kagat lang ng anghang. Okay na po. Patatas. Kayo po, anong ulam nyo? Anong niluto nyo ngayon? Sa mga mami dyan, sa mga lola, sa mga nanay, ano po menu nyo ngayon? Pwede pong mag-suggest naman kayo ng ano, comment po kayo dyan. Please po, ng mga ano, ng mga menu na, syempre, budget meal. So, kung ulam natin na to, 3 hanggang 4 nating ulaman. 300 pesos, 330 po, 330, sabihin mo ng 350, ay 250 ang nagastos natin. Ando na po, pag nagko-compute po kasi ako, parang sinasali ko na rin po yung ano, yung nagsasali ako ng 10 piso sa gasol.
para just in case na pambenta, pwede rin po. Kasi sanay ako sa ganun mag-compute eh. Yung kasali yung gasol. Tagang niluluto naman po ay palambutin. 20 pesos to 30 pesos yung sinasali ko para sa gasol. Pagka ganitong madalian lang po, 10 to 15 pesos. Kasi po para sa mga nagtitinda, kailangan pong kasali yung budget sa gasol. Para po hindi kayo mahirapan. Ganun po ako mag-costing eh. Kasali po yung sa gasol. Ganun din po pag may nagpapaluto sa akin. Pag nag-costing ako, ganun din. Sinasali ko rin po yung gasol. Minsan naman po, pag sila na yung bibili, iaanuhan ko na lang, kumbaga yung talent fee or yung yung pagluluto, tsaka sa gasol. Diba ho? Ay! Sorry po. Sorry. Muntik bang tumawag yung aming mesa? Parang nagalit ka, hindi. Sumasagot po kadalasan ito. Pusa. Ayaw kumain eh. Thank you po. Thank you po. So, ayun, siguro mahaba na po itong aming vlogs. Enjoyin lang po namin itong pagkain. At sana po kumain na rin po kayo dyan. Kung nandito lang po kayo sa malapit, sana sabay-sabay po tayo. Opo. Pero, ayan nyo po, balang araw siguro, isa man sa inyo or iba man sa inyo, ay makasabay din po namin ni Kuya Lito na kumain syempre. Opo. So, hanggang dito na lamang po siguro. Enjoyin namin itong pagkain at maraming salamat po, Lord, dahil sa another biyayang to. At konting paglalambing po, pa-share po, pa-like, at sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Opo. At meron din po ang ating Facebook page, pa-support din po. Bera and Lito po yung sa Facebook page natin, Bera and Lito, tsaka Bera Reparip po. At sa ating Black App naman po. Sorry. Sa ating Black App po, sa ating ano yun? TikTok account, Bera and Lito rin po. Hanggang dito na lamang po siguro. Pasensya na po kayo at nabablanko ako. May mga naririnig kasi ako sa nag-aaway. So, ayun. Hanggang dito na lamang po siguro at kita-kits po tayo ulit sa susunod na vlogs. Salamat po sa inyong mga suporta at ingat-ingat po kayo lagi. Bye! O baka sumasubok ka na naman dyan. Oh.